Magandang araw po and mega love shoutout sa lahat ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Ito na naman po si Kapitana ni Heights ang magbibigay po ng reaction dito sa mga umiinit na mga issue at mga nagwa-viral na mga pinag-uusapan dito sa social media. So ito na nga po yung ating bibigyang reaction tungkol dito sa pabahay ni Beyonce. Ayan. Hindi po lingid sa kaalaman ng karamihan na nag-vlog po si Kalinga Prab at nasabi po niya dito na parang i-stop muna yung construction ng bahay ni Beyonce dahil nga po sa parang kinulang ng budget. At the same time meron silang mga pina-priority na mga pabahay, 'di ba? Nabigyan muna ng pansin. So parang nagkaroon ng pagkakabahala yung mga supporters, 'di ba? Okay lang sana kung sinabi ni Kalinga Prab na i-stop muna kasi unahin muna nila yung mga ibang pabahay, but then nakapagbitiw kasi ng salita si Kalinga Prab na parang kinulang yung budget at kailangan muna nilang mag-ipon ulit, 'di ba? So dito nagkaroon ng iba't ibang opinion at reaction yung mga tao, which is very normal kasi naka-public di mo? Naka-public. At the same time, hindi po natin maipagkakaila na dito po sa Kalingap na parang nagkaroon po ng competition yung tatlong angels. Hindi talaga yung tatlong angels kundi doon sa mga supporters, no? At despite po doon sa nakikita natin na magandang samahan ng tatlong angels, lalong-lalo na po si Carla at si Beyonce, ang ganda po ng samahan nila, ang ganda po ng pagkakaibigan nila, but then yung mga supporters ay nagkakaroon po ng tawag dito paligsahan or competition, no? So dito po sa babahay ni Beyonce, kung ako man po ay supporters ni Beyonce, hindi ako papayag na parang mapapahiya or mapadihado yung aking iniidolo. Kaya siguro nagkakaroon ng nag-come out doon sa ibang mga tawag dito kumbaga nagkaroon ng kanya-kanyang effort yung mga supporters, kaya naman may lumabas na online solicit, 'di ba? Which is kung isipin mo, hindi naman siguro masama yung intention ng mga gumawa doon, kundi gusto lang nila na matulungan si Beyonce, 'di ba? Gusto lang nila na may pagpatuloy yung bahay ni Beyonce. And syempre, yung mga gumagawa ng mga online solicit na yon, I'm sure naman ako na mga solid na supporters ng EDSA yon. Kumbaga yung loyalty nila, yung pagmamahal nila nandoon kay Beyonce, kaya naka-come up sila ng ganong klaseng desisyon, di ba? Ang hindi nga lang yon naging okay dahil nga po sa meron pong rules ang Kalingap na bawal nga hindi ina-allow or hindi kinukonsente ng founder ng Kalingap na magkaroon ng online solicit. But then kung sa ibang community parang okay lang naman yon at saka wala naman masamang intention yung gumawa noon, but then rules is rules, di ba? So ayun guys, no? Kasi syempre, di ba, doon sa mga supporters nagkaroon ng competition, nagkaroon ng paligsahan. So kung ako yung supporters na EDSA, di ba, hindi ako papayag na madihado or mapapahiya yung aking iniidolo, kaya gagawa ako ng paraan, no? Sa ganun man lang way ay makakatulong ako, especially kasi doon sa kinukulang na budget na sinasabi, di ba? So doon naman po sa mga ibang naglalabas ng opinion nila, reaction nila, or siguro dahil nga po negative yan sa pandinig at negative yan ang dating doon sa mga loyal supporters ng EDSA, ay masama po yung pagkakaintindi nila. But then it's very natural na magkakaroon ng iba't ibang reaction at opinion kasi nakapublic po yung vlog ni Kalinga Prab at marami po ang nakapanood at nakakarinig, di ba? So para naman po sa akin, medyo may mali din kasi, no? Kasi like for example, no, nagplano na paggawa ng bahay si EDSA si Beyonce. So tingnan natin yung budget, 'di ba? Tingnan natin kung magkano ba yung budget na hawak or budget na or cash on hand para po doon sa budget allocation sa bahay ni Beyonce. Let's say for example, kung ang budget po na hawak ni Kalinga Prab is only 1.6, kasi natin nakarinig ako na parang 3 million yung planong pabahay, no? Pero dito sa narinig ko parang umabot na daw yata sa 1.6 yung nagasto. So like for example, kung ang budget na hawak ni Kalinga Prab is only 1.6, no? Dapat ang bahay na pinagawa is angkop lamang doon sa budget na 1.6 para at least tuloy-tuloy yung paggawa kasi
kung yun lang yung pera na hawak, sa ngayon, di ba? Kasi hindi mo naman masasabi, although na marami ang nag-pledge, marami ang nagsabi na tutulong, pero hindi mo kasi yan maasahan eh. Kumbaga, dito ka mag-base kung magkano lang yung hawak na pera, kasi diyan talaga sigurado. Pwede naman kasi yung mga additional na ibigay ng sponsors ay ilagay doon sa mga iba pang mga pangangailangan sa loob ng bahay. But then, no? So, merong lapses talaga, merong pagkukulang. Kasi, di ba bago ka magpagawa ng bahay, may plano yan. No? May plano yan kung magkano yung aabutin ng materyales, magkano yung aabutin ng labor, at kung anong klase ng bahay, kung gaano kalaki lang yung bahay ang gagawin according doon sa budget na hawak, di ba? So, kung nag-base lang si Kalinga Prab doon sa budget na hawak niya, hindi po siguro mapipigil, hindi po siguro hindi po siguro mai-stop yung paggawa kasi kumbaga naka-program no? May program of works na kung magkano yung bill of materials, magkano nga abutin, magkano yung labor. So, kumbaga nagpagawa ka ng bahay, yung laki ng bahay at yung style ng bahay is good for 1.6 million. Tuloy-tuloy yung trabaho. So, ibig sabihin, pinagawa yung bahay ni Beyonce na wala pa talagang hawak na pera na sigurado talaga para mapatapos yung bahay. Kumbaga, ito yung hawak natin ngayon, 1.6, sige, pagawa natin, no, lakihan natin, pero kung magkano lang yung abutin dito, and then, di ba, kung pag naubos, stop natin, maghihintay na naman tayo. Lalo na guys, nung itong nakaraang mga araw, nung nakaraang mga linggo, meron po tayong mga kalamidad na dumating, yun nga po yung bagyong Christine, di ba? At ang dami po talagang nasalanta, ang dami po talaga naging biktima. So, kumbaga yung focus ng mga tao na tulong ay para doon sa charity. And then, pagdating naman sa views, hindi po talaga ganun kalakihan ang views compare mo sa dati. Kasi syempre, yung priority ng mga taong panoorin is yung kung ano ba yung kalagayan ng ating bansa, di ba? Kung ano ba yung kung sino-sino ba yung mga pwedeng tulungan at kung sino-sino pa yung mga naging biktima, di ba? So, ayan lang guys, no? Sa ngayon nakatayo yung structure, wala pang bubong, 'di ba? Okay lang sana kung may bubong na no? Kahit hindi pa wala pa siyang wala pang mga finishing, wala pang flooring, okay lang 'yon. Importante na yung structure okay na, but then bubong wala pa, no? So may stop. So ibig sabihin, mabigat po 'yan, no? Mabigat po na dalahin 'yan na kumbaga wala ka pang kasiguraduhan. Although na naririnig natin na yung mga sponsors is willing silang ipatapos, but then siguro yung availability ng kanilang pera, hindi pa nila maibibigay agad-agad, di ba? No? So, yun nga yung sabi ko kanina, ang dami pong nag-pledge na tutulong. So, siguro expected na talaga malaki ang pera na mailalagay dyan sa bahay na yan, kaya naman talaga nilakihan, no? Pero hindi natin kasi masasabi, no? Hindi natin masasabi kung ano ba yung mangyayari bukas. That's why kung nakapag-pledge ka ngayon na magbibigay ka, tapos hindi mo inaasahan, bukas mayroon palang mga emergency o may problema na darating. But then ako naman, sigurado naman ako na yung mga sponsors ay porsigido po talaga na mapatapos yung bahay ni Beyonce. But then the way kasi doon sa sinabi ni Kalinga Prab, doon nagbe-base yung mga tao, doon nagbe-base yung mga netizens. Kaya may mga lumalabas na negative para sa mga supporters, yung naging opinion ng ibang tao. Kasi meron na doon sa live sa content ni Sangkay, marami akong nabasa doon na kesyo, bakit kasi pinalakihan, nakulang naman pala ang budget, bakit kasi hindi na lang ginaya yung pabahay ni Carla, siguro ngayon tapos na, dire-diretso ang gawaan, bakit daw yung parents ni Beyonce hindi man lang nagsabi na wag masyadong malaki, kasi may nakita din akong comment doon na sobrang laki ng bahay ni Beyonce, ibig sabihin mas malaki din po ang maintenance niya, like for example sa mga electric bills buwan-buwan, di ba? So marami lang po, no, which is sabi ko nga very natural opinion po ng mga tao diyan kasi meron silang basihan, no. So yun din po ang sinabi ko dati na kung ginawa lang po na maliit yung bahay ni Beyonce, yung ibang pera hindi na po kailangan na mag-ambag-ambag pa yung mga supporters para doon sa gamit sa loob ng bahay kasi kung medyo maliit lang yung pinagawa, sana natapos, baka may sobra pa yung pera, di ba? At saka, hindi sana yung ibang mga ibibigay ng mga sponsors ay pwede ding i-extend, no, natulong doon sa iba pang nangangailangan. Ang nangyari kasi dito parang ibinuhos-buhos po talaga. Kumbaga, yes, sabihin natin na kagustuhan ng mga sponsors yan, pero kung tingnan mo kasi ang tema is charity, 'di ba? Ang pagtulong, 'di ba? So,
iba-iba kasi ang opinion ng mga tao guys eh. Kaya pag negative yung dating sa atin ay parang feeling nating bashers na yung sinasabi yung mga tao nagbibigay ng opinion. Pero kung practical no, usapang practical lang guys at saka usapang totoo lang, parang ano yata, parang nasobrahan yata yung tulong kay Beyonce, di ba? Na to the point na kailangan pa ni Kalinga para problema kasi sabi niya doon kailangan daw mag-ipon muna kasi humina nga daw yung views. So ibig sabihin walang sigurado na pera na para makapagtapos diyan, 'di ba? Nakasabi naman ni Dr. Love ay willing namang patapusin ng mga sponsors, but yan sabi ko nga depende kasi sa availability ng pera ng mga sponsors din. Kasi hindi naman siguro nakatutok yung sponsors lang para kay Beyonce, may mga sariling pamilya din sila, may mga sariling buhay din sila, 'di ba? So ayan lang guys, no? Kumbaga open tayong tumanggap ng mga constructive criticism. Open tayong tumanggap ng mga iba't ibang opinion ng mga tao kasi naka-public yan eh, 'di ba? Minsan kasi doon din tayo natututo, doon din tayo nagigising sa mga opinion ng ibang tao. Depende na lang yan kung paano mo tanggapin. Pero sana, no, let's hope and pray na matapos yung bahay ni Beyonce kasi kita nyo ngayon guys, nasalanta din po si Beyonce ng bagyo. Nakita natin yung bahay nila nasira, lumipad yung mga bubong which is nire-repair ng tatay niya ngayon, 'di ba? So kumbaga maraming mas priority, no? Lalo na ngayon guys, no, since ang Kalingap is a charity community, 'di ba? Mas maraming pagtuunan ng pansin, mas maraming nangangailangan ng tulong lalo na po dito sa sinalanta ng bagyo, 'di ba? So ayan lang guys, no. Pero sabi ko nga kung i-allowed si Beyonce since more than 1 year na si Beyonce sa Kalingap, kung i-allowed po siya na magkaroon ng kanyang YouTube channel kagaya po ng ginagawa ni Carla ngayon, ay malaking tulong din po para kay Beyonce 'yon, no? Kahit man lang sa sariling ano niya, kahit man lang sa mga pangangailangan ni Beyonce, no? Sa pangangailangan ni Beyonce, sa maintenance ng pamilya niya, malaking tulong po 'yon. And congratulations pala kay Bibi Carla dahil doon sa kanyang pangalawang live, napakaraming blessings pa rin po ang natatanggap niya at makulay pa rin yung kanyang live nung nakaraang araw. Which is sabi ko nga napakalaking tulong po 'yon, no? So marami pong mga kabataan na pwede pang bigyan ng mga oportunidad. Marami pa pong kabataan na pwede pang bigyan ng tulong at ipakita kung anong meron talento sila. Nandyan lang sila sa tabi-tabi. And natulungan na naman si Beyonce, natulungan na naman si Carla, 'di ba? Si Joy okay na. Scholar na si Joy, tapos may bahay na. So tapos ngayon yung mga sponsors at saka yung mga supporters si Joy. As in masasabi ko sa mga love team ngayon, ang Danjoy po is talagang sabihin nating wala masyadong problema although binabas pero natural lang 'yan. Si Carla naman ay ngayon unti-unti na naging stable. Ayan, may bahay na rin, tuloy yung pag-aaral at kumikita na siya at malaki ang kita ng YouTube niya which is malaking tulong para kay Carla 'yon. 'Di ba? Tuloy-tuloy lang, no? Kahit nga po sabihin natin hindi nabigyan ng allowance si Carla, kung tuloy-tuloy lang yung kanyang pag-YouTube, pwedeng-pwede na po, no? Instead na ibigay na allowance kay Carla, i-extend na lang po doon sa iba namang tutulungan, 'di ba? So, ayan guys, no? Kailangan buksan lang natin yung mga isip natin para sa mga positibo na mga bagay-bagay at sa mga posible na pwedeng mangyari. So, si Beyonce kung na may YouTube na rin po yan, malaking tulong din na po sa kanya yon. So ayan lang guys, no. Wala tayong ibang hiningiin kundi ang maging success or maging patuloy yung mga magagandang nangyayari, no? Marami pang blessing at sana matapos na yung bahay ni Beyonce. Matagal pa po yan. It's a long way. No? Alam ko po kung gaano kamahal ang mga materyales ngayon, 'di ba? Alam ko po kung paano magpagawa ng bahay, which is naranasan ko naman yan lalo sa panahon ngayon na sobrang mahal ng labor, sobrang mahal ng materyales. Sa structure po ng bahay ni Beyonce, ang laki pa po ng kailangan yan. Siguro ngayon kalahati pa sa nagastos ng bahay ngayon ang gagastusin pa para pa po masabi nating fully furnished yung bahay ni Beyonce. Kung nakagastos ngayon ng mga almost 1.6 million, siguro another 1.6 million pa po ang gagastusin sa bahay ni Beyonce para masabi nating talagang tapos na. Yes guys, siguro mga another 1.6 million pa kasi bakit?
Hindi naman siguro kahoy ang ilalagay na trusses dyan sa ganyan kalaking bahay, sa ganyan kalaking structure ng bahay. 'Di ba? Sigurado ako steel truss ang ilalagay dyan. Sa mga C4 pa lang guys, grabe ang mamahal. No, ang mamahal po ng mga steel trusses ngayon. Kaya malaki pa pong gastusan yung bahay ni Beyonce. Hindi po basta-basta po matatapos yan. Kung talagang hindi po talaga paghahandaan yung nasabing budget na i-allocate po dyan. So, marami pa po, no? Matagal pa po yan. Lalo na, sabi ni Kalinga Prab, mag-iipon pa, no? At saka, medyo humihina nga yung views ng EDSA ngayon. So, let's hope and pray. Kaya naiintindihan ko yung mga sponsor na very eager silang tumulong. No? Very eager silang tumulong para mapatapos yung bahay ni Beyonce. Kasi isa sa mga reason dyan, ayaw nilang mapahiya sa mga ibang mga team, ayaw nilang mapahiya dun sa ibang mga grupo na, di ba, sobrang, kumbaga, naumpisahan na kaya, kumbaga, basa na kailangan lumangoy na sila or kailangan maligo na sila, di ba? So, ayan lang guys, no? Sana lang, no? Base naman doon kay Dr. Lab, hindi naman magpapabaya yung mga sponsors, di ba? Pero sabi ko nga, hindi sigurado. Kasi kumbaga yung pera, wala pa ngayon sa kamay nila. Pero, yun lang guys, no? Sana matapos yung bahay. Kasi, para kung pag natapos yung bahay ni Beyonce, di ba, makapag-vlog na siya, and focus naman dun sa iba naman na pwede magiging beneficiary, di ba? Kasi ang purpose is makatulong, no? Makatulong at mabigyan ng pagbabago yung buhay ng mga kabataan, no? So marami diyan na nasa waiting list, marami diyan na sa tabi-tabi na pwede pang pwede pang maka-avail ng mga ganyang klaseng mga tulong. So, yan lang guys, no? Doon sa mga sabi nilang bashers, actually para sa akin hindi naman bashing yun kumbaga naglalabas lang sila ng mga opinion nila based dyan sa mga nakikita at naririnig nila, natural lang yan. Pero doon sa mga nakikipag-compete, diba, so masama talaga yon sa pandinig, masama talaga yon sa pakiramdam na parang nilalait ka, parang tinutukso ka, parang alam nyo na guys, no, negative ang dating. So dito sa SOCMED, natural lang naman yan, diba? Kailangan dito is marunong kang tumanggap ng bashing, di ba? Kailangan malakas yung atay at balon-balunan mo, no? Bawal dito pusong mamon or balat sibuyas or iyakin ka kasi kawawa ka dito. So, ayan lang guys. Maraming salamat and abangan natin yung mga panibagong updates pa, di ba? And support natin yung mga team, no? Kung diyan kayo maligaya, go lang. Kung diyan kayo masaya, go lang, di ba? And then, kung totoong mga supporters kayo, suporta lang, di ba? Kasi diyan tayo masaya, kaya tayo nagsusupport kasi masaya tayo. Kami bilang mga reactor, nagbibigay lang kami ng aming mga reaction and opinion based sa mga pangyayari dito sa social media, di ba? So, maraming salamat. God bless and until next vlog ko guys. Thank you so much. God bless.